Walang magawa kundi ganito, mag-vlog muna. So, gusto ko lang sabihin sa inyo kung anong ginagawa namin dito. As of now, kararating lang, wala pang ginagawa, hindi pa pinapatawag sa office o sa trabaho. Kaya ganito, mag-vlog muna so, today. Dun sa mga new applicant, kung anong dapat nila gawin bago sila pumunta dun sa agency na pag-a-apply nila. Yun lang po dun sa mga new applicant na nag-a-apply papunta dito sa Europe. Kailangan po, bago kayo pumunta ng agency na pag-a-applyan nyo, dapat lahat ng yung documents nasa sa inyo na para walang maging hassle kung ano man ang hingin sa'yo ng agency na nag-hire papunta dito sa Europe. Alamin niyo muna kung anong mga requirements ang dapat dalhin para hindi kayo magsayang ng pera, ng oras, at para makaikot pa kayo sa maraming agency dyan sa Pilipinas. Kasi hindi naman lahat ng agency ay same ng mga requirements. May iba't ibang kategory ng mga requirements. Depende po sa country na pupuntahan nyo. Kasi po, doon sa mga new applicant, kasi po, bakit ko sinasabi po na kung bakit kumpletuhin niyo muna yung mga requirements niyo bago kayo pumunta ng agency. Kasi po, may tinatawag silang shortlisted para dun sa mga applicant o bagong applicant na papunta pa lang sa Europe o kaya hindi pa nakakarating ng Europe o newly na applicant papunta ng Europe. So, yun po yung sinasabi ko na dapat at kailangan na kumpletuhin muna yung mga requirements bago kayo pumunta dun sa agency na pag-a-applyan nyo. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo masiselect, hindi natin alam kung kailan tayo mapipili. Pero ang kagandahan o ang dapat mong gawin is ibenta mo yung sarili mo para ma-hire ka sa company na gusto mong apply. Hindi po ibig sabihin na kahit marami kang experience, marami kang pinagtrabahuan, marami kang pinagdaanan, marami kang experience, ibig sabihin, maseselect ka agad o mapipili ka agad, ma-hire ka agad. Hindi po ganun kadali mag-apply sa mga agency lalo na papunta dito sa Europe. Kasi sinasala po nila lahat ng applicant bago. Minsan po kasi marami tayong experience, lalo na doon sa mga nag-a-apply papunta dito sa Europe. Nagtatanong kayo kung bakit hindi kayo select. Mayroon ka naman experience na ganito, ganyan, pero may ibang na-select. So, ibig sabihin, hindi ka fit dun sa hinahanap nila. Kaya, ang dapat mong gawin is, kailangan, ibenta mo talaga yung sarili mo dun sa company o dun sa interviewer na kailangan lahat ng detalye na tanong o sagot, dapat alam mo yun para may nagbabase sa dami ng company na napuntahan mo, hindi na. At remind ko lang po, hindi lang dapat requirements ang dapat natin dalhin papunta sa agency o pag-a-apply natin ng trabaho. Kundi, kung alam mo yung meaning ng unlad, dapat kasama mo siya lagi. Yun lang as of now.